Magandang hapon po. So, kami po yung mag-uulat sa balita. So, ang balita o news is isang impormasyon na uulat hinggil sa mga pangyayari, kaganapan o mga isyo na nangyayari sa kasalukuyan o sa paligid natin. So, karaniwan na nakikita natin yung balita sa telebisyon or naririnig sa radyo. Pwede din natin siya nakikita sa online news website. So, kahalagahan ng balita. So, ang balita daw is nagbibigay information sa mga nangyayari sa paligid natin. So, masasabi ba natin na balita siya if nakikita lang natin siya sa TikTok na may voice over na AI? So, ano ba siya? Reliable? So, di ba pag ganun yung nakikita natin is not reliable source kasi nga um, hindi natin siya criticize if ano siya, if ano ba yun? If reliable siya. So, nagtuturo and lumilibang. Yung lumilibang is for entertainment. So, nakapagpapabago yung balita based sa mga napapanood natin. For example, nitong mga nakaraan may nababalita ng kidnapping. So, paano siya nakapagpababago? So, 'di ba na parang naaano tayo na may kidnapping na nangyayari. So, nababago yung attitude natin sa mga anak natin na 'wag silang palabasin, gano'n. Ang susunod na magulat is si Jamie. Yun, magandang hapon. Ako nga pala si Jamie at ako ang sunod na mag-uulat. Paano nga ba sumulat ng mga balita or ng balita? Sundin natin ang inverted triangle na kung saan hindi ito kagaya ng mga ibang sulatin or pasalaysay na sulat na kung saan nasa huli or nasa gitna yung mahalagang impormasyon. Dito sa balita, ang pinakamahalagang impormasyon ay nasa ibabaw o nasa taas upang mas maintindihan ng mambabasa na hindi na nila kailangan basahin ng buo yung balita para maintindihan nila yung inyong impormasyon o yung impormasyon na sasabihin nyo. At eto, sa simula or sa umpisa, sa ulo ng inyong gagawin na balita ay kailangan nandito yung sumasagot dito sa tanong na saan, sino, ano, kailan at bakit. Para hindi na maghanap yung mambabasa kung saan ba nakalagay yun. Para alam na agad nila yung sagot kung ano yung hinahanap nilang impormasyon. Next na bahagi, dapat nandito yung mga kahit karagdagang impormasyon na lang na nakaka-support or nakakasuporta para mas maintindihan lalo ng mambabasa yung impormasyon. At ang pinakahuli, dito naman, kahit hindi mo na siya lagyan ng gaanong hindi mahalagang detalye, para hindi na masyadong mahaba yung balita mo kasi nga, sabi nga natin kanina, nasa simula na yung mga pangunahing detalye o pinaka mahalagang detalye. Kaya hindi mo na kailangan magdagdag pa sa huli o kung pwede naman magdagdag ka pero kapag aalisin mo siya, kailangan mo hindi maapektuhan yung buong balita. Ayun lamang. Ang next naman po ay si Shine. So ako nga po pala si Shine Sarip, ang pangatlong mag-uulat ngayong araw. So, sunod po nating tatalakayin ay ang bahagi ng balita. So sa pamatnubay, ito daw yung unang isa o dalawang para po ng balita. Ito daw yung sinasabi daw dito na yung una o dalawang para po. So ibig sabihin ng para po, isa siyang talata. So sinasabi dito na yung una o dalawang talata ng balita is dapat naglalaman siya ng pinakamahalagang detalye. Need niya din na maging ah, maikli lang, malinaw, at kaakit-akit dapat yung talata para makuha yung atensyon ng mga mambabasa. Sunod naman po yung naglalaman ng pinakamahalagang detalye na 35 na salita. So, ibig sabihin nito, dapat sa unang bahagi ng balita, dapat naglalaman siya ng
importanteng impormasyon na dapat lang na umabot siya ng hanggang 35 na salita o mas kaunti pa dun sa 35 na salita na yon para mas madaling maunawaan ng mga mambabasa o ng lahat. Para lang siyang buod ng isang balita. So, andito yung next naman is yung detalye ng balita. So, dito, sinasagot naman nito yung 6 na mahalagang katanungan na ano. Yung ano is tumutukoy siya sa pangunahing pangyayari. Sa sino yung mga taong sangkot. Tapos saang lugar naganap yung isang pangyayari. Yung kailan naganap yung pangyayari at dapat binibigyan din dapat siya ng tiyak na petsa at oras. Sunod naman ay yung bakit. Ito naman yung dahilan ng isang pangyayari. At yung panghuli, yung paano. Ito naman daw yung kung paano naganap o nangyari yung isang pangyayari. So, nandito po yung halimbawa ng isang balita. So, eto. Buwan ng wika, ipinagdiwang isinagawa ang palatuntunan kaugnay ng buwan ng wika na may temang wikang Filipino. Ating ito. Sa SHES nitong nakaraang ika-31 na Agosto. So, nakikita nyo naman yung balita na to is maikli lang pero nandoon lahat yung impormasyon, yung pinakamahalagang impormasyon na nababasa ng mga mambabasa. Next naman is yung katawan. Ito naman daw yung naglalaman ng mga kinakailangang impormasyon. So, dapat dito kompleto yung mga detalye o impormasyon sa pagsulat ng balita. Halimbawa nito yung pinangunahan ng opisyalis ng kataga ang pambungad na palatuntunan. Nagbahagi ng talento ang iba't ibang pangkat ng mga estudyante. Kabilang sa mga ito ay ang pagbigkas ng tula, pag-awit at madulang pagkukwento. So ganyan dapat yung pagsulat ng isang balita na dapat maikli lang pero nandoon yung lahat ng mga detalye o impormasyon o lahat ng mga impormasyon sa balita. So next na magre-report o next na mag-uulat ay si Angelica Bartolome. So ako po si Angelica Bartolome, ang huling mag-uulat. So ano nga ba ang conclusion? Ang conclusion ay paglalagom ng buong detalye ng pangyayari. So dito, ang conclusion ay bahagi ng isang talata, sanaysay o anumang teksto kung saan ibinubuod ang mga pangunahing idea o binibigyan ng pansamantalang wakas ang paksa. Dito rin maaaring ilahad ang personal na pananaw o opinyon ng manunulat batay sa mga naunang napag-usapan. Isa itong mahalagang bahagi sapagkat dito naiipon ang kabuuang mensahe ng teksto at iniwan nito ang mambabasa ng malinaw na pag-unawa o aral. Lagi nating tatandaan, ang conclusion ay parating nasa huli ng pag-aaral upang lalong maintindihan ng mga mambabasa. So halimbawa, bilang pagtatapos, ipinagkaloob ang aking pagkilala sa mga nagsipagwagi sa patimpalak. Tunay na mahalaga ang ating wika at dapat itong pagyamanin ang mensahe ni binigyang diin ni Dr. Angelina De Leon, Angelita De Leon, punong guro ng paaralan. So dito naman, ito naman yung ilang tips natin para bago sumulat ng balita. So, sumulat na maikling pangungusap na may kalinawan. So, ilagay ang tuwiran at dituwiran sa magkahiwalay na talata. So, dito, ano nga ba ang tuwiran at dituwiran? So, dito muna tayo sa tuwirang sabi. Ang tuwirang sabi ay direktang pagsasabi ng sinabi ng isang tao. Ginagamitan ito ng panipi at karaniwang sinusundan ng salita, nagsasaad ng pagsasalita. For example, dito ng tuwiran is yung sabi ni Ana, masaya ako ngayon. So, yung dituwiran naman, ito yung
ito yung hindi direktang inuulit ang sinabi ng isang tao. Walang panipi at binabago ang anyo ng mga salita upang maisalaysay ang sinabi. So halimbawa nito is yung sinabi ni Ana na masaya siya ngayon. So ganun. So next natin ang otoridad o pinagmulan ng balita lalo kung sa una tayo, nangingibabaw ang opinyon kaysa sa tunay na pangyayari. So dito, kapag tayo ay nagbabasa ng balita, mahalagang tukuyin kung sino ang pinagmulan nito o kung kanino ito galing. Ito ay mahalaga lalo kung ang nilalaman ng balita ay may halong opinyon. Yan. So ang opinyon ay personal na pananaw. Hindi ito laging batay sa katotohanan. Ang tunay na pangyayari ay ang mga fact o katotohanan, ito dapat ang laman ng isang balita. Kung mas marami ang opinyon kaysa sa facts, maaaring bias o di totoo ang balita. Kaya mahalagang malaman kung sino ang nagsabi dahil kung kilala at eksperto ang nagsalita. So halimbawa dito, kung sino yung mga nagsasalita o may opinion, ito yung mga kailangan natin paniwalaan, yung may mga eksperto. For example, dito is yung mga doktor, scientist, guro, at journalist, mga ganun. Mas maaasahan ng balita. So, next tayo is, ang balita ay controversial. Totoo naman. Kasi, ang controversial na balita ay isang uri ng balita na nagdudulot ng matinding reaksyon at pagtatalo o pagkakaiba ng opinyon mula sa mga tao. Karaniwan ito ay mainit na pinag-uusapan sa lipunan. For example dito, halimbawa nito is yung sa social media o sa mga pahayagan. Ang mga balita din is may kinalaman ito sa sensitibong issue. Halimbawa dito, politika, relihiyon, karapatang pantao. Tapos, hindi rin malinaw ang katotohanan, may iba't ibang panig o pananaw, o may posibilidad na maapektuhan ng maraming tao. Dito yan sa controversial kasi nga halo-halo yung opinion ng tao pag lumabas yung issue, iba-iba yung opinion nila kung saan sila panig dito, dun ba sa biktima or sa ganito, sa ano ba, ganyan. So next natin, ang balita ay nagpapataas ng bagong regulasyon. So dito, sabi lang dito is, dapat daw ang balita ay tumatalakay o nag-uulat tungkol sa bagong batas, patakaran o panuntunang ipinapatubad ng gobyerno o isang opisyal na ahensya. Ito siya, bagong regulasyon. Pag gumagawa o nag-uulat ng balita, hindi dapat isama ang pansariling opinyon o damdamin. Sa halip, dapat ay eksakto, tiyak at totoo lamang ang impormasyong ibinibigay. So, iwasan natin yung magbigay ng opinyon, yung pansariling opinyon natin. Huwag isama ang sariling panig o pakiramdam. So, halimbawa nito, pag gumagawa tayo ng balita, iwasan nyo ito yung para sa akin, mga ganyan. Tapos, sa tingin ko, yung pansarili mong opinion or pansarili mong damdamin yung nilalabas mo sa balita. So, dapat maging tumpak sa detalyang ibibigay. Ibigay lamang ang tunay na pangyayari, tama, ang datos, pangalan, lugar, petsa at iba pa. Hindi ito dapat dagdagan o bawasan. So sa madaling salita, ang layunin ng balita ay maghatid ng totoo,